Sa Lubao, Pampanga naman, pinangangambahan ngayon ang posibleng malawakang pagbaha kung tuluyang masira ang dike na unti-unting kinakain ng rumaragasang tubig. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Emil, mahigpit yung pagbabantay ng mga otoridad dito sa bahagi ng dike na gumuho malapit dito sa Santo Cristo Dam. Critical na raw kasi ang lagay nito dahil kalahati na ng dike ang kinain ng rumaragasang tubig mula sa dam. Ilang pulgada na lang babagsak na sa Porac River ang tindahang ito na nakatayo sa ibabaw ng Santo Cristo Dam Dike. Kinain na kasi ng malakas na ragasan ng tubig ang bahaging ito ng dike. Ilang araw na raw napapansin ng residenteng si Maribel ang unti-unting pagguho ng dike sa tapat mismo ng kanyang bahay at tindahan. Kaya nag-evacuate na sila kahapon. Linggo nag-umpisa na po yung ginawang daanan ng TDC dati, nung ginawa po nila yung dam. Tapos yun, unti-unti na po yun, nung Lunes, ganun din po. Tapos Martes ng gabi, malalaki na po yung bumabagsak na lupa. Tapos, Merkulis ng alas 2 ng madaling araw, bumagsak na pong tuluyan yung kalsada. Walang retaining walang bahaging ito ng dike dahil dito noon dumadaan ang mga truck na gumawa ng dam. Kanina, binalikan ni Maribel ang ilan sa kanyang gamit. Sa kuwang ito ng kapitan ng barangay, makikita ang unti-unting pagguho ng dike. Sinubukan pa raw nilang maglagay ng sandbag pero tinangay din ang agos ng tubig. Pangamba ng opisyal, kapag tuluyang nasira ang dike, tiyak na babahain sila. Aabot daw ng mahigit 30,000 pamilya ang pwedeng maapektuhan. Lahat kaming magkakatabing barangay, gaya ng San Miguel, San Vicente, San Nicolas First, San Nicolas Second, hanggang doon sa Jasa Road. Yun nag-apektado po yung mga nasa ilalim. Ang Philippine National Police magtatalaga na raw ng pulis sa lugar para magbantay. Ipinag-utos na raw ng provincial government ang lokal na DPWH dito na bilisan ng paglalagay ng sandbag, malalaking bato at lupa para hindi tuluyang mabutas ang dike. According sa napag-meeting, yun muna po ang feasible ngayong as according sa DPWH. Ang ilang residente voluntaryo namang tinatanggal ang mga naipong water lily sa dam. Nakaharang kasi ang mga ito sa daluyan ng tubig. Kapag hindi ito natanggal, posibleng maipon ang tubig at raragasa patungo sa direksyon ng nasirang dike. Sa ngayon, Emil, ay nabawasan na raw yung lakas ng ragasan ng tubig mula doon sa dam. Pero hanggat hindi gumaganda yung panahon, naroon pa rin yung pangamba na maipon pa rin yung tubig doon sa dam at tuloy na itong mabutas itong nasirang dike. Kaya naman naka-alerto pa rin ang mga otoridad dito sa Lubao. Yan pa rin ang latest mula dito sa Pampanga. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.